Magandang araw po. Ako po si Miguel, isang engineering student. Nangyari po itong nakakatakot na karanasan ko nang mag-OJT ako at ang 4 ko pang kaibigang engineering sa isang construction site. Hindi ko na po babanggitin kung saan, basta along Metro Manila ito. Medyo kalagitnaan pa lang ang pagkakayari sa naturang 9-story building na pinasukan namin. Mababait naman ang kontraktor, architects at mga engineers na humahawak sa amin. Binibigyan pa nga nila kami ng allowance at madalas ay libre pa ang pagkain namin. Dahil 5 kami, ay iba-iba ang nakatoka sa amin araw-araw. Mula Lunes hanggang Biyernes ay may nakatoka sa aming pwesto at workers. Sa araw naman ng Sabado ay magpapasa kami ng reports. Tuwing Lunes ay nandoon ako nakatoka sa 3rd floor kung saan ang masonry. Nag-overtime kami noon sa tuwing magbubuhos dahil inaabot talaga yun ng madaling araw bago matapos. Doon na nga kami natutulog pag alanganin ng umuwi. Mag-iisang linggo pa lang kami noon nang magbuhos sa 3rd floor. Kaya puyatan talaga. Mag-aalas 3 na yun nang malapit ng matapos. Sinabihan na kaming magpahinga at sa umaga na lang ipagpatuloy ang pag-oobserba namin. Umuwi ang 3 kasama ko noon na may dalang sasakyan. Hindi na kami makasabay dahil malayo pa ang uuwian namin. Agad kaming natulog noon ng kasama kong si Dave. Nagising ako noon nang makaramdam ng pagkaihi. Nasa opisina kami natulog at sa mga barracks naman ang kasama naming mga engineer at leadman. May mga barracks din ng mga workers, kaya 2 lang kami noon ni Dave sa office. Nasa may parking lot ang opisina at nasa labas lang nito ang CR. Paglabas ko ay tahimik na. Tapos na ang buhos at nakaalis na rin ang mga concrete mixer truck. Tulog na rin ang lahat, kaya medyo nakaramdam ako ng kilabot noon dahil sa sobrang katahimikan. Maliwanag naman ang parking lot. Kaya lang ay madilim naman ang palibot nito. Kaya di rin nakatulong sa nararamdaman kong takot. Nagulat pa ako noon. Nang paglabas ko ng banyo ay may nakaupo sa gutter. Nakatapat mismo ng banyo. Napatitig ako dito saglit. At nakilala ko naman agad kung sino yon. Dahil sa anyo at suot nitong uniformeng green. Isa itong karpentero. Si tatang namin kung tawagin. Dahil matanda na ito. Tinanong ko siya kung bakit di pa siya natutulog at kung ano ba ang ginagawa niya doon sa ganong oras. May sarili naman silang banyo malapit sa barracks, kaya imposibleng magsi-CR siya noon. Hindi ako nito kinibo. Muli ay sinabi kong matulog na siya, pero nakayuko lang ito at hindi ako sinasagot. Napakibit balikat na lang ako noon at pumasok na ulit ng opisina para matulog. Kinabukasan ay sumalubong sa amin ang masamang balita na patay na si tatang. Nakita daw itong hindi na gumagalaw sa sariling higaan nito. Ganoon na lang ang naramdaman kong kaba at pagkagulat. Nakausap ko pa siya nung madaling araw, tapos ngayon wala na siya. Pero mas nagulat ako nang malaman mula sa kasamahan nito na maaga daw natulog si tatang at hindi na raw nila ito nakitang lumabas ng barracks. Mas doon ako kinilabutan. Ibig sabihin, noong nakita ko siya ay multo na lang siya noon. Kaya pala hindi na niya ako noon kinakausap. Samantalang makita pa lang kami noon ay ngumingiti na ito. Medyo nalungkot ako sa balitang yon, lalo na't napakabait ni tatang. Bangungot daw ang ikinimatay nito. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Maliban dun sa insidente tungkol sa isang plumber na natusok ng pako ang paa. Hindi kasi ito nagsuot ng safety shoes, kaya malalim ang pagkakatusok ng pako. Sakto papasok ako noon sa opisina nang maabutan kong ginagamot siya ng nurse. Sinabihan pa siyang pumunta ng ospital para patingnan ito at maiwasan ma-impeksyon. Nakausap ko siya ng araw na yon at sinabihan ding magpunta ng ospital. Tumango lang ito. Nalaman kong ilang araw nang hindi ito pumapasok. Pero isang araw
ay nakasalubong ko itong putlang-putla. Tumingin lang ito sa akin at tuloy na itong naglakad na paika-ika pa. Sa isip-isip ko, buti naman at nakapasok na siya. Naikwento ko din yun sa nurse namin at natuwa din ito nang malaman. Kinatanghalian, habang kumakain kami sa kantin, ay narinig kong pinag-uusapan ng mga plumber ang kasamahan nilang napako. Tumawag daw ang misis nito sa boss nila at sinabing patay na ito. Nilagnat daw ito ng mataas nung gabi at hindi na nagising. Na-impeksyon daw ang sugat nito at hindi na naagapan. Nang hilakbot ako sa narinig dahil nakasalubong ko pa ito ng umaga. Pero kagabi pa daw ito namatay. Nagtaasan na ang buhok ko sa buong katawan. Pakiramdam ko ay namamanhid din ang ulo ko at biglang gumaan. Wala po akong third eye, kaya hindi ko po maipaliwanag kung bakit ko sila nakikita, gayong patay na sila. Hindi po ako pumasok pagkatapos ng magkasunod na insidenteng yon. Nangyari pa kasi yun pareho sa araw na may buhos. Nagkatay naman sila ng buong baboy, pero bakit parang hinahanapan pa rin ng alay ang gusaling yon? Ilang araw din bago ako pumasok ulit. Nahuhuli na ako sa ibang kasamahan ko. Patapos na ang number of hours ng OJT nila, pero sa akin ay madami-dami pa. Kaya nga nang magbubuhos na noon sa unang bahagi ng 4th floor, ay nag-overtime ako. Ang nakakatakot lang ay mag-isa akong matutulog sa opisina dahil tapos na sina Dave. Kailangan ko pang maghabol ng ilang araw. Mga bandang 1:00 ay natapos na ang buhos, kaya pinasya ko na ding matulog. Maayos naman noong una, pero habang tumatagal ay nakakaramdam ako ng hirap sa paghinga. Parang may nakadagan sa akin at sinasakal ako nito. Napadilat ako noon at kitang-kita ko ang nakakatakot na mukha ng nilalang na sumasakal sa akin. Nagpupamiglas ako, pero parang hindi naman gumagalaw ang katawan ko. Gusto ko ding sumigaw, pero wala namang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Hirap na ako nung huminga at pakiramdam ko ay katapusan ko na. Buti na lang talaga at biglang tumunog ang alarm ko. Sa gulat ko ay bigla akong napaupo. Doon lang ako naimasmasan mula sa isang bangungot. Nag-alarm ako ng 4:00 dahil bala kong umuwi noon ng maaga. Parang kakatulog ko lang ay mag-uumaga na. Agad akong bumangon noon at nagbihis para umuwi. Pinasya ko noon na hindi mag-overtime. Hindi ko alam kung anong meron sa proyektong yon. Dahil sa tuwing may buhos ay may namamatay din at kamuntikan na ako. Tinapos ko muna ang nalalabing mga oras ko bilang OJT bago ko kinuwento sa mga kaibigan ko na hindi ko alam may naranasan din palang kababalaghan doon sa construction site. Ako po si Camille at nag-OJT po ako noon sa isang government office. Ayoko na pong banggitin ang pangalan ng gusaling yon. Luma na yon at nagbabalak ng maglipat ang buong departamento sa ibang gusali. Madalas na ring masira ang elevator. Buti na lang at hanggang 6th floor lang ang gusali. Unang karanasan ko ay nangyari sa hagdan malapit sa elevator. Pauwi na ako noon. Pasado 5:00 nang masira ang elevator. Medyo madilim na sa parting yon kapag maghahagdan ka. Kaso lang ay wala na akong pagpipilian nun. Pwedeng maghintay ako ng makakasama o bumaba na ako ng hagdan hanggat maliwanag pa. Nagmadali na lang ako nung bumaba ng hagdan. Nasa 3rd floor na ako nang may makasalubong akong isang babae na tuloy-tuloy na umakyat ng hagdan. Hindi ko pinansin dahil baka empleyado lang din doon. Pero kinilabutan na ako nang pagbaba ko sa 2nd floor ay muli ko itong nakasalubong na paakyat ng hagdan. Doon na nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Tiningala ko pa ito dahil baka ako namamalikmata lang ako. Pero hindi ko na ito nakita.
Dahil sa takot ay nagmamadali na ako nung bumaba sa ground floor. Nagtataka pa nun sa akin ang gwardya dahil namumutla daw ako. Sabi ko na lang ay napagod ako magagdan. Napaan ako na lang si Ate Guard at napangiti. Mukhang may alam ito. Sumunod na karanasan ko ay sa CR sa 3rd floor. Naglilibot ako noon ng papel para magpa-receive ng isang memorandum. Saktong nasa 3rd floor ako nang makaramdam ng pagkaihi. Hindi ko naman alam na bihira na lang pala gamitin ang CR na yon at iniiwasan natin gamitin dahil sa usap-usapan na may multo. Nagtataka pa ako noon dahil nakasarado ang pinto at wala man lang ni isang taong nasa CR. Pero dahil di ko na mapigilan ng ihi ko, ay tumuloy na akong pumasok. Nadaanan ko pa ang lumang-lumang salamin. Hindi na ako tumingin dito. Pumasok na ako sa cubicle noon. Nang maya-maya ay nakarinig ako ng pag-flash ng inidoro. Sa isip-isip ko pa ay may tao naman pala. Pero ganun na lang ang pagtataka ko nang lumabas ako. Dahil bukas lahat ng cubicle. At wala din akong nakita o napansing dumaan sa cubicle ko palabas. Sa unahang cubicle kasi ako pumasok at ang narinig kong nag-flash ay nasa bandang dulo. Doon na talaga ako kinilabutan. Nagmamadali akong lumabas doon ng CR nang may makasalubong ako. Nagtataka pa ito kung ba't ako nag-CR doon. Hindi daw ba ako natakot? Sumunod kong karanasan ay nangyari mismo sa loob ng opisina na pinag-OJT-han ko. Pinakiusapan ako noon ng chief sa HR benefit section na mag-overtime dahil gagawan noon ng time card at maatrasado sila kung di matatapos ng araw na yon. 4 kaming nandun, si Miss Chief at 2 kontraktual. Nagpaalam ang 2 na bibili muna ng dinner at si ma'am naman ay nag-CR kaya mag-isa lang ako sa loob. Magsisimula na sana akong mag-check ng time card noon nang makarinig ako ng pagtipa ng keyboard. Agad ako napalingon sa pinanggalingan ng pagtipa pero hindi naman bukas ang mga computer. Kaya agad akong kinabahan noon pero hindi ko nalang pinansin. Mabuti na lang at dumating na si Miss Chief. Sobrang tahimik na noon at abala kami sa mga ginagawa namin. Pareho pa kaming nagulat nang biglang bumukas ang isang computer. Wala namang tao doon kaya kinikilabutan akong lumapit sa kanya. Bigla naman itong nagsalita ng, "Nako Kuya Ed, wag mo naman kaming takutin." Pagkasabi niya noon ay kusa namang namatay ang computer. Nagtaka pa ang 2 bumili ng dinner kung bakit nandoon na ako malapit sa table ni Chief. Hindi na sumagot si Chief dahil mukhang alam na ng 2. Naisip ko noon na ang dami palang multo sa opisinang ito. Kahit saan na lang ako pumunta. Ang labis na nagpakilabot sa akin ay itong huli. Patapos na ang number of hours ng OJT ko noon. Magpapapirma na lang ako ng report at duties ko. Pero bago ako umalis, ay inutusan ako ni Miss Chief na papirmahan ng isang dokumento sa General Manager's Office. Kumatok muna ako dito at naghintay ng sumagot mula sa loob. Maya-maya ay may sumagot na boses babae. "Pasok, nasa meeting pa si sir, pero patapos na." Pagpasok ko ay napakatahimik sa loob. Ang lakas pa ng aircon, kaya agad akong gininaw. Hinanap ko pang sumagot sa aking babae. Pero sobrang tahimik na parang walang tao. Ang pagkakaalam ko pa ay 2 o 3 lang ang nananatili sa loob ng office ng GM. Kabilang na doon ang GM na bihira lang maabutan sa opisina nito. Mga ilang minuto pang hinintay ko nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang sekretary ni GM kasunod siya at nagulat ang mga ito nang makita akong nasa loob. "Kanina ka pa ba dito?" Tanong nito sa akin. Napatango na lang ako. "Sabi po ng kasama niyo dito na sa meeting si sir at matatapos na kaya naghintay na lang ako." Nagkatingin na noon si GM at sekretary at tumawa si GM. Sabay abot ng dokumentong pinapapirmahan ko. Sunod ay tinanong ako nito kung saang department ako. Sinabi kong OJT ako at yun na ang last day ko. At dahil last day ko na daw,
ay tinanong niya kung babae o lalaki ang sumagot sa akin. Sabi ko babae. Doon ako nagimbal sa huling sinabi niya. Wala daw ibang tao sa opisina nila ng araw na yon, maliban sa kanilang dalawa ng sekretarya niya na umatid ng meeting. Baka daw napagkatuwaan ako ng dating sekretarya ng dating GM na namatay sa heart attack doon mismo sa opisina nito. Magandang araw po. Ako si Giselle. Ngayon po ay isa na akong ganap na psychologist. Pero bago po yan, ay nakaranas muna ako ng katatakutan sa isang mental ward na aking pinag-OJT-han. Yung makipag-deal ka pa lang sa mga pasyente ay isang malaking responsibilidad na at nangangailangan ng mahabang pasensya. Paano pa kaya kung hindi lang may tama sa utak ang makakasalamuha mo? Hindi ko po akalaing makakakita ako doon ng taong sinasaniban. Noong una, akala ng lahat ay sadyang may tama lang ito sa pag-iisip. Pero habang tumatagal, ay palala ito ng palala. May nagagawa na ito na hindi normal sa isang pasyenteng katulad niya. Minsan pa ay napapansin kong nagpupurong itim ang kulay ng mga mata nito. Tawagin na lang natin siyang Rita. Bata pa si Rita. Siguro nasa 22 o 23 siya ng mga panahong yon. Biktima siya ng pang-aabuso at panggagahasa ng sariling ama. Nagkasakit siya nang namatay ang nanay niya. Doon na gumuho ang lahat sa kanya. Minsan ko na siyang nakausap. Sa totoo lang ay mas matino siyang kausap kesa sa ibang pasyente. Pero may oras talagang inaatake siya. Hindi ko na siya muling nakausap simula nang nagwala ito. Palagi na lang itong nakakulong sa kwarto na nakatali ang mga kamay at paa. Isang araw ay nagulat ako nang makitang nakikipagtawanan na si Rita sa ibang nurse at attendant. Mukha na itong normal. Medyo kinilabutan lang ako nang ngitian ako nito dahil may kakaiba sa ngiting yon. Hindi ko may paliwanag pero nakita ko talagang nag-ibang itsura niya. Kinagabihan nun, pauwi na sana ako nang marinig kong nagtitilian ng mga nurse sa silid ni Rita. Ganon na lang din ang hilakbot ko nang makita ang itsura nito. Akala ko sa pelikula lang ako makakakita ng ganon na nababali ang katawan. Legit pala talaga na lumulutang o gumagapang na parang gagambang sinasapian. Ganon ang naabutan kong sitwasyon ni Rita sa loob ng silid niya. Gumagapang itong patihaya, pakyat sa dingding ng silid. At itim na itim ang mga mata nito. Nagsasalita din ito ng kung ano-ano na hindi namin maintindihan. Iilang attendant na lalaki na ang umihila sa kanya pababa, pero hindi nila ito kaya. Gumapang pa ito paikot sa silid hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Doon ay inihiga siya sa kama at tinalian ulit sa magkabilang kamay at paa. Hindi matanggap ng pride ko bilang psychology student na hindi ang katulad namin ang kailangan niya. Yung paniniwala naming may scientific basis and explanation ang bawat behavior ng isang tao. Pero hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ang nangyayari kay Rita. Kinabukasan nun ay binisita ko si Rita sa silid niya. Tahimik lang itong nakatitig sa kawalan. Saglit ko lang siyang pinagmasdan sa may pintuan. Nang anyong palis na ako, ay bigla siyang nagsalita. Tulungan mo ko. Napapagod na ako. Napalingon ako sa kanya. Umiiyak ito na nagmamakaawa sa akin. Lalapitan ko na sana ito nang bigla na lang itong tumawa. Naglulumikot din ang mga mata nito habang ninangat-ngat nito ang sariling mga kuko. Panay bulong nito ng kung ano-ano. Agad akong tumawag ng nurse at attendant na hahawak dito. Ganun na lang po ang takot ko. Nang pagbalik ko ng silid niya ay hindi na ito nakatali at nakalutang na ito sa ere. Grabe yung pagragasa ng kaba sa dibdib ko nun. Halos hindi ako makagalaw at makapagsalita dahil sa matinding pagkabigla. Ngayon lang sa tanang buhay ko na nakakita ako ng isang taong nakalutang. Saka lang ako natauhan nun nang bumagsak siya sa kama.
Doon ko lang din nasaksihan ng doktor namin na parang hindi alam ang gagawin. Kung tulala ako, ay mas tulala siya. Nang medyo may masmasan ito, ay bumalik ito sa opisina niya at may kinuhang Biblia at rosaryo. Mahirap man tanggapin na hindi ang katulad namin ang makapagpagaling dito. Hindi nagdalawang isip ang doktor namin na tumawag ng pari. Gustuin ko mang masaksihan ang paggaling noon ni Rita, pero hindi na pumayag ang mga magulang ko na bumalik ako doon hanggat nandun si Rita. Nalaman kasi nila na sinasaniban ito ng masamang espiritu.